What's up, mga ka-plastic? And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Ito, nagbabiral ngayon sa social media ang tungkol dito sa isang babae na seller ng isang iPhone. Kung hindi ako nagkakamali, kung usually naman iPhone naman ang binibenta sa mga buyer online. Pero mag-iingat po kayo sa mga ganitong klaseng estilo, mga ka-plastic, dahil may mga tao talagang magaling at tuso pagdating sa mga ganitong transaksyon. Lalo na kung idadahilan nila na nagkaroon ng aberya, pero alam mo sa sarili mo na nung nagbayad ka sa kanya is smooth yung transaction. So, nagpambuno sila ng suspect, mga ka-plastic. So, panoorin natin yung full video bago tayo magpaliwanag about dito. At bibigyan ko kayo ng mga some tips para maiwasan yung mga ganitong insidente na maaaring ikadisgrasya o mawalan kayo ng malaking halagang pera. So, panoorin natin yung video. Kunin ko na lang po yung Gcash mo ba? Number niya po. Yan. 0916 16 647 647 8165. 8165. Take note. Hiningi ng biktima yung number ng seller. So, walang problema. Binigay naman niyang suspect at maayos naman niyang sinabi yung numero kung ano yung Gcash number ng seller. So, tuloy natin yung video. Ito na po, ma'am. Tama po. Ayan. Tama po yung pangalan. Okay na. Kitang-kita sa screen, mga ka-plastic, na lumabas yung resibo ng GCash. Once na nag-send ka ng money transfer GCash to GCash, at pag na-send mo na, mag-a-appear agad yung nagpa-pop up naman o kitang-kita na may resibo at pinakita niya mismo doon sa suspect. At ang sabi ng babae, okay na raw. Pero ito yung mga sumunod na pangyayari, mga ka-plastic, panoorin nyo. Ilalagyan na nga niya ng SIM card yung iPhone Palingalinga po yung babae doon sa cellphone, mga ka-plastic. Mukhang may balak po siyang ipuslit yung cellphone. Sige lang. Ha? Sige lang. Sige lang po. Tatanga-tangaan siya Sige po, sige po. Kinabahan yung gaga, parang may binabalak. Nakuha na niya yung pera Nabahan ako bigla. Bakit po? Tanggalin ko lang po yung SIM ko, madam. Alam mo, tatanggal ako na. Wait lang. Bakit po, madam? Wait lang, saglit lang kuya. Bakit po ganun? Wait lang. Kinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, sumakit eh. Kausap ko. Anong kausap niyo, madam? Doon pa lang sa point na yon, at kausap. Unang-una, sinendan ka na ng 30,000 pesos via GCash. At sa'yo mismo dinirekta yung pera. Ngayon, tatawagan mo yung isang tao na hindi naman alam ng biktima kung sino yung kinokontak mo. So, anong meaning nun? Na meron kang third party na tao na pinasendan mo yung pera, at ngayon mag-a-acting ka na parang
ikaw yung biktima sa lagay na yan. So ulitin natin yung portion na yun. Bakit po ganun? Wait lang. Kinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, Kinakabahan. sumakit eh, kausap. Anong kausap niyo, madam? Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Madam, anong kausap? Oy, kayo tatakbo. Wait lang, hindi tayo Hindi, madam. Tinanong kita anong Gcash niyo. Hindi tayo maghiwalay, sir. Hindi, madam. Tinanong kita. Ate, kuya. Mayos ang kausap. Naka-video ako. Naka-video ako. Ay, wait lang, Ate, wait lang ate. Ha? Babasa. Ano po yan, ate? Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Hindi, wait Sinend ko na yung payment. Kuya, Sinend ko na yung payment. huwag niyo po bigay yung phone ko, please. Huwag niyo bigay. Ay, sinend ko na yung payment niyo. Bigay! Babasagin ko to. Okay. Ay, nagbayad na ako. Sasabihin niya. Sinungaling ka, ha? Diba? Tapos magugulat na lang yung customer o yung buyer na magkakabangkat dahil di mo makontak yung tao sinendan mo ng excuse me po, sinendan nyo po ng Gcash. Most of the time, sinabi ng lalaki na natanggap nyo na po yung pera at nasisend naman niya yung Gcash account, Gcash niya na 30,000. Doon pa lang, meron ng malaking anomalyang balak tong si ate. Diba? Ito yung mga sumunod na pangyayari after nung kinompronta niya yung seller. May takip kasi mukha niya dito sa part na to eh. Anong kausap niyo, madam? Dito tayo. Okay na. Panoorin natin yung full video. Wait lang. Sige po, sige po. Wait lang, sir. Nabakan ako bigla. Bakit po? Wait lang. Ay, sumagot. Tanggalin ko lang po yung SIM ko, madam. Ako na matatanggal ako na. Wait lang. Bakit po, madam? Wait lang, saglit lang, kuya. Bakit po ganun? Wait lang. Kinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw sumagot eh, kausap. Anong kausap niyo, madam? Ay! Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Sir! Madam, anong kausap? Oy, kayo tatakbo. Wait lang, hindi tayo maghiwalay. Hindi, madam. Tinanong kita anong Gcash niyo. Hindi tayo maghiwalay, sir. Hindi, madam. Tinanong kita. Ate, kuya. Sir! Mayos ang kausap. Naka-video ako. Naka-video ako. Ay, wait lang, wait Ate, lang. wait lang, ate, ha? Ay, oo. Babasa. Kuya, ba? Ano po yan, ate? Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Hindi, wait Sinend ko na yung payment. Sir! Kuya, Sinend ko na yung payment. huwag niyo po bigay yung phone ko, please. Sir! Huwag niyo bigay. Ay, sinend ko na yung payment niyo. Babasagin ko to. Okay. Ay, nagbayad na ako. Sasabihin niya. Sinungaling ka, ha? Ito yung next video. Sabi, after ng video na ito, dadalhin na kami ng mga guard sa SM Police Station para doon mag-usap. Then, ito yung sumunod na message. Lakad tayo. Hindi, ayaw ko sumakay, sir. Hindi niyo ako pwedeng pilitin, sir. Nasasakay ako doon, sir. Hindi, maglalakad. Pwede po kami maglakad. Maglakad po kami. Hindi, maglalakad na lang. Sama po. Tara, lakad na lang tayo, sir. Sige, lakad na lang tayo, sir. Tama lang, sir. Hindi, sir. Hindi niyo ako mapipilit na sasakay ako dyan, sir. Hindi ako sasakay, sir. Hindi, pasensya na kayo, sir. Nag-ano lang talaga ako, sir. Safety ko lang, sir. Yan. Fast forward, nagulat na lang ako pagdating namin sa police station. Nandun na agad ang kasama niyang dalawang babae. Pero ang sabi niya kanina, jowa daw niya ang kasama niya. May naka-ready na agad na backup. Diba? Parang meron na talagang planado. Tapos, ang ang paliwanag niya sa mga pulis ay wala daw siyang na-receive na payment galing sa akin.
Hindi niya alam na nakabidyo pala ako, gulat na gulat siya nung ipinakita ko ang video na na-transaction namin. Galit na galit sila na ako raw ang nagkakasuhan dahil nag-video daw siya ng hindi pinapaintulutan. Yun yung nagtapos yung video. Excuse me. Ngayon, alam nyo na kung anong pwedeng mangyari sa inyo once na bumili kayo ng iPhone sa mga ganitong klaseng modus operandi. Una sa lahat, kitang-kita naman ng ebidensya sa video na sinendan niya ng number at binigay niya yung GCash number niya sa biktima. Ang problema lang, dumating sa point na parang nagpapanggap siya na wala daw siyang nabayad. At ngayon may tinatawagan siyang someone na tao na hindi daw makontak. Kinakabahan daw siya. So paanong ganon? Una pa lang, kalokohan na kagad yung plano niya. Ibig sabihin nun, meron na siyang planong katarantaduhan. Kaya tips ko sa inyo, napakaganda ng ginawa ng lalaki dahil ginawan niya ng video itong transaction nila between dito sa scammer na babaeng to. Kasi kung hindi niya ni-record yon, wala siyang laban. At kung tutusin, pwede niya sampahan ng kasong stapa yung babae kahit na i-counter siya na kasuhan siya ng cyber libel o kung ano man. Dahil hindi siya di niya nalalaman na kinukuhanan siya ng video while on transaction. Pero nasa point of view naman ni Sir yon na tama nga naman na ginawa niya yon dahil kung hindi niya ni-record yung video, sigurado toda siya doon. Mawawala na ang 30,000 pesos niya. Hindi siya nag-record ng video. So moral lesson na ito na kapag kayo ibibili ng mga mamahaling cellphone like iPhone, hanggat maaari sa mga mall na kayong bumili. Para just in case na magkaroon man ng ganitong klaseng insidente, ay maiwasan nyo po yung mga ganito na parang ginagawa nilang kalokohan yung transaction nyo at palalabasin na kayo ay estapador na hindi nagbayad sa kanila. Pangalawa, make sure na kapag bibili kayo ng mga mamahaling cellphone ay may kasama po kayo or witness hanggat maaari para malaman na may talagang magandang transaction na nangyari. At maganda kung from the start pa lang ay paintulutan mo na kuhanan ng video ang bawat isa sa inyo para at the same time kung sino man yung kumupal ay talagang malilintikan. Kasi nga 30,000 yun eh. Imagine mo, mawawala lang sa inyo yun. Tapos ganun-ganun lang. At kung maaari, pangapat o pangatlo na tips ay mas maganda kung sa police station po kayo mag-transact ng mga ganitong bagay. Para just in case na magkaroon man ng problema, may witness po kayong kapulisan na nagpapatunay na nag-send ka ng bayad sa suspect na ito at wala kang ginawang estapa against sa kanya at the same time sa kanya rin. Once na hindi siya sumang-ayon sa mga ganung bagay, sa mga tatlong tips na pinapagawa ko sa inyo mga kaplastik, kapag bumili kayo ng mga mamahaling gadgets at tumanggi siya sa lahat ng mga kondisyon na yon, ay huwag nyo na pong ituloy yung transaction. Hanggat maaari, i-cancel nyo na po. Kasi kayo rin ang talo dito. In the end of the day, makikita nyo, kayo ang magmumukhang suspect dyan. Nakakabahan kayo dahil baka pinaghandaan ka dahil may guard dun sa mall. Tapos palalabasin niya, syempre babae siya eh. Babae siya at makikita niya na ikaw yung nangaharas sa kanya on the public. Pero hindi lingid sa kaalaman nila na lumaban ka ng patas eh. Gumawa ka lang ng tama.
Pero sa mata ng ibang tao, nagmumukha siyang biktima dahil nung inaagaw mo yung cellphone na binili mo na, ay parang pinalalabas niya na ninakawan mo siya. Dahil kung napanood niyo yung video, nasabi niya, guard, anuhin niyo po yung cellphone ko, kukunin daw niya. Inangkin niya yung cellphone na dapat sa'yo yun. Diba? Sa mga ganong transaction pa lang, delikado ka na mga ka-plastic Kaya hanggat maaari, kapag bibili kayo ng mga mamahaling gadget, yun nga, yung 3 tips na binigay ko sa inyo, make sure na naka-organize. At kung tumanggi siya sa mga transaction na yon, ay mas mabuti na lang na sa mall na lang kayo bumili para maiwasan yung mga ganitong insidente na mananakawan kayo ng walang kamalay-malay. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.